ang pag-unlad ng mga bayan at lungsod. Matapos ang pagbagsak ng Imperyong Romano sa Europa, unti-unti ring humina ang ekonomiya ng mga bansa rito. Ang mga mamamayan ay nalugmok sa kahirapan at sari-saring kaguluhan. Subalit, may kasabihan na pagkatapos ng dilim ay may darating din na liwanag. Ito ang naganap sa Europe sa pag-usbong ng gitnang panahon. Dahil sa paglakas ng simbahang Katoliko, paglulunsad ng mga krusada, pagtatatag ng Holy Roman Empire, pagsibol ng feudalismo, at pagsisimula ng sistemang manorialismo ay muling nakita ang pagbangon ng Europe mula sa pagkakalubog nito. At ngayon ay iyo pang malalaman ang huli sa mga pangyayaring nagpasibol ng gitnang panahon sa Europe. Ito ang pag-unlad ng mga bayan at lungsod. Kung ating babalikan, ang sistemang feudalismo at manorialismo ang naging sentro ng pangkabuhayan ng mga mamamayan ay pagsasaka. Kaya naman sa pagdaan ng mga panahon, ang mga Europeo ay humanap pa ng paraan kung paano mapapaunlad ang kanilang estado, hindi lamang sa aspeto ng pagsasaka kung hindi sa iba't ibang larangan. Ang una ay sa larangan ng agrikultura. Matatandaan na sa loob ng manor ay pagtatanim ang ikinabubuhay ng mga mamamayan. Upang mas mapabilis ang proseso ng pagtatanim, natuklasan ng mga Europeo ang paggamit ng araro, collar harness, at three-field system. Sa pagkakatuklas ng araro, mas napabilis at naging maayos ang pagbubungkal ng lupang pagtataniman. Ang collar harness naman ay ginagamit upang maayos na maitali sa leeg ng hayop para sa pag-aararo. Malaki ang naitulong nito upang magamit ng husto ang puwersa ng kabayo, hindi lamang sa pagbubungkal, kundi sa pagdadala rin ng mga inani mula sa pagtatanim. Ang three-field system naman ay isang pamamaraan ng pagtatanim kung saan hinahati ang kabuuan ng lupa sa 3 bahagi at nagkakaroon ng crop rotation. Ibig sabihin ay bubungkalin ang una at ikalawang bahagi ng lupa at tataniman. Ang ikatlong bahagi ay hindi na muna tataniman upang mapreserba ang sustansya ng lupa at higit na dumami ang aanihing produkto. Ang mga pagbabagong ito sa sistema ng agrikultura ay naghatid ng pag-unlad sa ekonomiya ng mga bayan at lungsod sa Europa noong gitnang panahon. Ikalawa ay sa larangan ng kalakalan. Bukod sa pagsasaka ay pakikipagkalakalan ang isa sa nagdala ng kabuhayan sa mga mamamayan noong gitnang panahon. Ang unang pagbabagong naganap sa kalakalan ay ang pagsasaayos ng mga kalsada. Dahil dito, mas napabilis ang pagdadala ng mga produkto papunta sa ibang lugar. Sumunod ay pagkakatuklas sa paggamit ng salapi. Noong una ay barter o palitan ng produkto ang sistema ng kalakalan sa Europa. Subalit, nang matuklasan ang salapi, mas napagaan ang pagbabayad at pagbili ng iba pang mga produkto. Nagaganap ang mga kalakalan sa mga lokal na pamilihan. Isa pang pagbabago ay ang pagdadaos ng taunang fair o perya upang magkatagpo-tagpo ang mga mangangalakal. Dahil sa taunang perya na ito, ang buwis sa bawat produktong naibebenta ng bawat mangangalakal ay nakatulong sa ekonomiya ng Europe.
panghuli ay ang pagkakadiskubre ng bangko na hanggang sa kasalukuyan ay may malaking parteng ginagampanan sa lipunan. Sinasabing nagsimula ang pagbabangko dahil na rin sa taunang perya na nagaganap. Magkakaiba ang salapi ng mga mangangalakal, kung kaya't natuklasan ang bangko na siyang magpapalit sa mga perang ito. Naging daan din ang bangko upang pagtaguan at hiraman ng pera na may kapalit na tubo o interes. Ikatlo ay sa larangan ng edukasyon. Itinatag ang mga unibersidad noong gitnang panahon. Ang unibersidad ay tumutukoy sa pangkat ng mga iskolar na nagkikita-kita upang magbahaginan ng kaalaman. Lumaganap ito hindi lamang sa Europe kung hindi sa buong mundo. Dito sa Pilipinas ay may mga tanyag ding unibersidad katulad ng University of Santo Tomas at Ateneo de Manila University na kung saan nag-aral ang ating pambansang bayaning si Jose Rizal at iba pang tanyag na bayani ng ating bansa. Naging modelo ang mga unibersidad sa Europe na nakatuon sa pag-aaral ng abogasya, medisina, liberal arts at teolohiya. Dahil sa mga pagbabagong ito sa edukasyon, mas lalong nakita ang pag-unlad ng mga bayan at lungsod sa Europe noong gitnang panahon.